Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Solar water irrigation system ng National Irrigation Administration o NIA mas magagamit ng mga magsasaka ngayong tagtuyot. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Dakkel tulong para karigiti Manalo ni di Solar Power Irrigation System ti National Irrigation Administration diti probinsya ng Runa Itapanawen ti Tikag. Segon kini Engineer Romel Batwag, Senior Engineer iti NIA Ilocos Norte, diretso ti operasyon ti Solar Power Irrigation System aging gay ti malem nga dati init. Kunana nga amin nga ili iti Ilocos Norte ket addaan ti kastoy a pasilidad ng Runa kadagiti lugar nga adayo a mapasaykan ti serbisyo ti irigasyon ken dagiti nalapun ti danom iti kulukul na. Inbatad ni Batwag ang masapulmet nga dati schedule ti panakipay ti serbisyo ti Solar Power Irrigation System tapno mga benepisyaran dagiti Manalo wenno katukad ti 5 hektarya a mapadunuman. Inayon na ang mabalin pa ang mausar itirabi ti maurnong nga danom ti Solar Power Irrigation System a pagpadanom metlaing kadagiti mula iti pagtatalunan. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Dakuin naman natin ang Tugigaraw Budget Consultation isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga civil society organizations o CSO para sa maayos na implementasyon ng mga programa. Narito ang buong balita na ihahatid naman sa atin ni April Racho. Itigandat ama sigurado ti umno a panangaramat ti pondo ken dagos sa panangpanag ti kasapulan dagiti umili insay angkat ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 ti budget consultation kadagiti civil society organizations wenno CSOs diti Region 2. Nagserbi daytoy adalan tapno manggigan dagiti opinion ken singasing dagiti partner stakeholders da manipud kadagiti na duma-duma a sektor ti komunidad. Nataratarapay dagiti programa ken serbisyo ti ahensya a mabaling nga iwaras matlaeng kadagiti munisipalidad iti entero rehiyon. Sigon kini Regional Director Lucia Suyo Alan, dagiti kastoy a klase ti konsultasyon ket dalan tapno maawatan analaing dagiti kasapulan dagiti benepisyaryo kinunana ket napatag ti opinyon dagiti dimmaray tapno masigurado ang maiyan natop dagiti programa ken serbisyo da kadagiti masapol dagiti umili. Kadaytoy ket pasigurado mo ti DSWD ti agtultuloy a panangigaed ti ahensya tapno mapapigsapay ti serbisyo publiko ken masigurado ti panagtulong da kadagiti agkasapulan. Manipud tugay Garaw City daytoy ni April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City Advocacia para sa responsableng paggamit ng LPG cylinder pinag-ibayo. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jong Munar. Inlawlawag ni LPG Marketers Association President Arnel T. Amay sa kadagiti rason iti panakapartisipar da iti float parade iti naggalabas nga panagbenga 2024 katapno italo iti kanapatag iti responsable a panagaramat iti LPG cylinder. Sigun kaniti iti sidong ti Republic Act 11592 wenno ti LPG law may pawil iti panagaramat kadagiti daan ken saan nga natalged a tangke ti LPG gapo kadagiti risko nga ipaay na kas iti uram panakadangran dagiti consumers ken panakalugi da. Impakaw mo ti grupo dumanon iti nasrok kumurang 5,000 nga retailers ti LPG iti saan paylay nga tungtungpal iti nasaw nga linteg dito Region Cordillera. Iti bayat dayta ket kadawan na iti publiko ti tulong da babay na iti panang-report dagitoy kadagiti otoridad kadagiti retailers nga aging ganay ta ket saan nga agtungtungpal iti linteg. Kinindaw met laeng niti ti dagos nga panang-report ti publiko kadagiti otoridad kadagiti retailers nga agsingsingir ti bayad sakbay da nga sukatan iti daan nga tangke dagiti consumer. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. 2 barangay sa Mobo, Masbate magbebenepisyo sa Sitio Electrification Program. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni John Tatad. Mabebenepisyuhan ang 2 barangay sa Banwaan, Canmobo sa probinsya ng Masbate sa Irarom Can Sitio Electrification Program. Ini makalihis na pirmahan kan depo sa nanahaloy ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagultan kan National Electrification Administration o NEA sagkod ang mga pamayo kan mga barangay nin Sawmill asin Baang sa nasabing Banwaan. Mauot kan pinirmahan na MOA na formal na magkaigwanin supply ng kuryente ang mga nasambit na barangay sa lalong madaling panahon sa Irarom Can programang ini kan NEA asin siguradong dakulang tabang subuot ini sa mga residente asin negosyante na yaon sa mga barangay. Susog sa lokal na gobyerno kan Mobo ang proyektong ini napatotoohan sa paagi kan si indang mayor na si Raymond Salvacion sa Irarom Giraray kan Rural Electrification Program kan NEA na nagmamawot na matabangan ang mga electric cooperative na maparahay ang serbisyong na itatao sa mga kahimanwa. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Visayas. 9,000 mga atleta sa buong lalawigan ng Cebu lumahok sa pagbubukas ng Provincial Sports and Cultural Festival. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Di mo menos sa 9,000 ka mga atleta ang nisalmot sa formal nga pagbukas sa Cebu Provincial Sports and Cultural Festival kagahapong adlaw sa Dakbayan sa Naga. Sila mosalmot sa 24 ka mga sports categories ug 7 ka cultural events sulod sa unom ka adlaw. Ang mga mananao gikan sa maong mga kalihukan mao ang mo representar unya sa lalawigan sa ipaygayong lain ang regional meet. Mismo si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang nangunay sa pagpasiga sa torch sulod sa City of Naga Sports Oval. Bisan pa man sa nasinati nga kahigipot sa dagan sa trapiko, wala hinoy na sugatan nga kakulian o nahimong hapsay ang pagpahigayon ni ini. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mga farmers group sa Iloilo at Guimaras sumailalim sa capacity building training ng Department of Agriculture o DA sa Western Visayas. Narito si JP Hervas para sa detalye ng balita. Nagpaidalom sa capacity building training ang mga mangunguma nga katapos sa mga Farmers Association sa Iloilo kag Guimaras. Ang training ginpangunahan sa Special Area for Agricultural Development o KUNSAAD program sa Department of Agriculture kag nagatuyo nga mahanas ang mga manguma sa pagdumala kag pagpatikang sang ilang mga asosasyon. Lakip sa mga ginpatpat sa mga manguma ang ilatag sa papel bilang mga membro kag mga pulisa pati na mga dokumento nga kinahanglan iproseso sang kada asosasyon. Ang mga ginhanas nga manguma makatapo sa mga Farmers Association gikan sa San Lorenzo Guimaras, subong man sa mga Farmers and Irrigators Association gikan sa Banwa sang Bingawan, San Rafael kag Batad sa Iloilo. Ang mga asosasyon nangin benepisyaryo sa mga proyekto sang saad, kaangay sang pagtalom sang kalamansi, utan, mais, produksyon sang itlog, kag pagsagod sang Bisaya nga manok. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao.
libo-libong pamilyang apektado ng landslide sa Maco, Davao de Oro nananatili pa rin sa mga evacuation site halos isang buwan matapos ang insidente. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Mag-usa ka bulan na karong Marso 6, humang nahitabo ang landslide sa barangay Masara, Maco sa probinsya sa Davao de Oro apan nagpabilin pa sa mga evacuation sites ang libuan ka mga pamilya. Sumala ni Maco Secretary to Sangguniang Bayan ug Alternate Resource Cluster Head Joel Penido, anaa pa sa 1,085 ka pamilya ang nagpabilin sa 13 ka mga evacuation centers ug ginaatiman sa lokal nga panggamhanan sa Maco ug Mawab ingon man sa provincial government. Kinisubay sad sa mando nga di na pabalikon ang mga residente sa ilang mga lugar humang girekomenda sa Mines and Geosciences Bureau 11 nga di na kinipapuy-an tungod sa risgo sa landslide. Sumala ni Penido, wa pay klaro kung hangtod kanusa sila magpabilin sa mga evacuation sites tungod agdo niini ang availability sa temporary relocation o ang tent city sa barangay Elizalde ug Malamudaw nga paspas nga ginaplastar pa karon sa LGU ug sa probinsya. Gipaniguro niini nga padayon ng LGU ug ang PLGU sa pag-ayuda sa mga apektadong pamilya hangtod nga makabalhin sila sa permanent relocation site nga padayon pang ginatrabaho sa kagamhanan. Kahinumdumang Pebrero 6 nahitabo ang landslide sa Zone 1, Barangay Masara sa lungsod sa Maco kung diin patay ang 23 ka mga tao. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi, lalawigan ng Lanao del Sur at National Dairy Authority nagsagawa ng pagsasanay hinggil sa dairy production para sa mga livestock farmer. Pakinggan ang buong ulat sa pamagitan ni Johania Yusof. Piaguluan na Provincial Veterinary Office o di na PVO Lanao del Sur agugyang kay National Dairy Authority babuguden so kinisampay ni Ranco kompleto a Dairy Production Preparatory Module para kung mga livestock farmers si isa Lanao del Sur. Miyakadar pa sa mga official sa gugumagalbak sa Office of the Provincial Agriculturist, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform puun ko pitibarangan na munisipyo agus sa mga livestock farmers. Aid na miyabaloy abandingan ni Ran na so pitibarangan na okit-okit katagikor sa mga ayam. Piyakatanay Dr. Ryan isulat agus sumapadiya na kinanglan so kasabutayran ko mga ilmo ang mapapadalam ko module o di na pangitaban mi pantag ko kaayam sa mga kambing agusape at kalilid si Isaranaw. Gia PVO na itataro si Randon so ped ang mga serbisyo rang kumadaklataw lagi dukab gay sa libre a bakuna ago check up si ko mga ayam o mga livestock farmers. Gia si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news.